po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, sir. Good morning po, Secretary. Magandang good morning, Boss Orly, at sa mga nakikinig sa iyo ngayon. Mukhang maganda signal. Ganda ng boses niyo. Para mas maganda boses mo, Secretary, palit kaya tayo. Parang mas... Secretary. Bagong gising lang, bagong gising. Bedroom voice ba? Okay. Secretary, unahin ko lang. Meron na bang pag-aaral talaga na manggaling na rin ho mismo sa inyo bilang isa sa siguro exposure sa gantong sa internet o kung ano man, mga video games, etc. etc. Wala daw talagang pag-aaral na nakaka-impluwensya mga video games sa karakter o pagiging violente ng isang bata o ng naglalaro nito. Tama ba yun? May mga studies kaming nakita. Alam mo, karamihan ng mga universidad naman gumagawa ng study. Tama po yun. So hindi ko kasi alam kung anong klase ng study ang kailangang makita pa. Oo, kasi in general, meron din mga study na pinag-aralan yung kabuuan ng social media at internet. Yun, wala tayong ano doon, pagtatalo, nakaka-addict talaga. Isang bagay na common to most study sa mga bagay sa internet, yung screen time, nakaka-addict yun. Whether games yan, social media, doom scrolling, yun, ano na naman yun matter of fact na yun. Kaya nga diba sa US may mga kasuhan na nga na sinasabi ang social media nakaka-addict. Ang games na linalaro mo sa internet, part na rin yan ng social media. Kasi yung mga games ngayon, hindi yung ikaw lang ang naglalaro Meron nga yung tinatawag na online at saka mass player mode So, social media na rin siya. Okay, so basically, meron pa rin na yung nga lang, yung ito'y nagiging very violent, yun ang medyo wala pa talagang resulta ng pag-aaral. Kasi yung binabanggit yun, normal talaga yun. Yung batang matutulog na nga hindi pa matutulog. Nakaharap So, it's one way of influencing sa sa kaisipan ng isang tao, Secretary. Pero yung character mo doon sa video game, nadadala mo ba yun sa tunay na buhay? Lalo na kung ikay mailing sa Grand Theft Auto. Nako, Boss Orly, ganito na lang yan, Hindi na natin kailangan ng official na pag-aaral. Ako, magulang ako Inoobserbahan ko na lang mismo yung mga anak ko. Pagka sumobra ba sa lalaro ng game, makikita mo nagiging, lalo na pag na-addict na yan, di ba? Nagiging lalong mas sumasagot, mas pasaway kapag pipigilan mo na Ako in my own experience, kaya balik ako dun sa laro tayo sa labas ng bahay. Kung gusto mo mag-game, let's go back to the old ways of doing games. Kahit masarap ang laro mo, pag sumipol na nanay mo, uwi ka kahit na ikaw ang taya. Tama mas gusto mo tatawagin ka na nanay mo na ikaw ang taya sa patintero saka sa tumbang preso. Anyway, so kung hindi man yung na-adapt mo yung character, yung pagiging irritable mo dahil may istorbo, isa yun sa maaaring pagmulan na dapat nating bantayan, Secretary? Oo, tama yun. Pero may isang aspeto, may isang aspeto. Ito yung lagi kong na-observe. Yung tinatawag ba na nade-desensitize. Ang problema, yung mga kabataan natin, pag na-expose ng maaga sa mga adult activities tulad ng exercise o kaya gamings na hindi naman lahat ng gamings nakaka-apekto negatively, pero yung mga games ba na normal lang na kukuha ka ng baril, may babariling ka, o kaya yung mga masyadong extreme ba na tuturuan ka paano pumutol ng kamay, pumutol ng ulo. Alam mo, yung mga ganyang games naman, bawal talaga sa bata. Ang nagiging problema is kapag bata pa lang, nagkakaroon na access sa mga games na tinatawag nga natin nihilistic, violent, at saka extremist. Yun kanina Oo, yun nakaka-apekto talaga yun. Yun nga sinasabi ni DepEd Oo. Tapos, papunta ka na dun sa tinatawag nilang bibigyan ka ng task. Yung bang ide-dare ka.
ideder ka na, okay sana kung yung mga nagdeder sa isa't isa mga bata sa bata. Mm-mm. Ang problema nga dito, yung mga games na na karaniwang ginagamit ng mga bata, napapasukan ba ng mga predators? Oo. Tapos yung mga predators, bibigyan ng task. Alam mo yung game, hindi siya masama basta nasa environment siya na hindi may exploit yung mga bata. Alright. Meron pa mga ewan ko lang kung itong tamang term, pero pati mga cyber terrorist, yun ang nang-iimpluwensya ngayon sa mga bata. Tama, ang tawag doon, radicalization. Okay. Oo. Merong report na yung Gorbox pinagbawal na. Pero parang may nakakalusot pa rin daw. Nakarating ko ba sa inyo itong development na ito? But yung kasi parang 2 o 3 days ako kung narinig. Pinagbabawal na pero meron na-access pa rin daw. Okay, linawin ko lang yon yung ginawa natin kay Gorbox as what we do with all social media platform. Kinakausap natin yung platform provider. Alright. So si Gorbox kinausap natin, si Google kinausap po natin kasi nakikita yan sa Google Store at saka si Steam. Doon mo siya ma-access, doon mo siya i-download. Oo. So, sumulat kami, pinaliwanag namin yung problema. Sabi namin, alam nyo, yung nangyari sa Tacloban, lalong maraming mga kabataan ang nakaalam ngayon na meron kayong app na ganyan. Maraming ngayon nagda-download. O pwede ba, ayusin nyo muna. In the meantime, na hindi nyo pa naayos, isuspend muna natin. Eto naman, pakipagtulungan sa kanila. Now, sa kanila, si Gorbox, I mean, I would like to acknowledge si Gorbox. Sabi nga noong developer, di ba, ifo-focus niya yung mga development team niya sa pag-ayos ng app. Kasi ayaw niya rin na, hindi siya kasi pang below 18 talaga eh. Ito naman, aminado natin, 18 and above siya. So, siya, ginagawa niya ngayon ng paraan para yung games niya, mag-gate ba yung mga kabataan. Si Google at saka si Steam, ganun din. Sabi nila, ay nako, nakakalusot pala yan. So, sila na mismo ang nag-imbestiga, nagdetermina. Inabot nga lang ng 1 linggo bago sila nakapag-decide, tanggalin na muna natin. Now, explain natin mabuti, no? Yung Gorbox kasi may 2 mode, online and offline. Pag na-download mo na, hindi mo na mada-download yung app. Kasi sabi ni Google, aaralin muna natin. Hindi lang si Gorbox yan. Lahat ng apps na ang classification is NVE, nihilistic, violent, and extremist. Oo. Hindi ayaw nilang ipagamit, pero ipagamit sa tamang edad, 18 and above. So, hindi mo na maida-download siya kung bata ka. So, in the meantime, suspended muna hanggat hindi nila masigurado. Tapos yung nakapag-download na, pwede nilang gamitin yon. Pero, ang kagandahan naman nito si Gorbox, hindi mo magagamit siya online and offline. Ngayon, hindi na namin masasagot kung halimbawa gumamit sila ng mga VPN o yung mga ibang technique para maiwasan. Oo. Okay. Doon sa sinasabi nyo, Secretary, kanina na kaya bang kontrolin kung halimbawa sasabihin legal age na pero hindi pa pala yung mag-access ng ganito, hindi lang Gorbox, pati ilang mga sinasabi natin mga nihilistic, violent or extremism na mga nada-download. Oo, ang pinaka-solusyon dyan, identity verification. Para bang eto, kamakailan lang, di ba? Nakapunta ako sa isang restaurant na nagsaserve ng alcohol. Doon ko naalala kung paano yung mga ginagawa nilang yung mga security guard sa harap. Kapag yung papasok na bata mukhang menor de edad, bata pa nga, hihinga ng ID. Tapos sasabihin, ano ba edad mo? Pakita mo ng proof mo na 18 and above ka na bago ka makapasok dito sa bar o sa restaurant. Precisely, yun. Ano pwedeng gawin dun pag online para tiyakin natin legal age? Yung mga nag-access sa ganyan. Ay, madali lang yan. National ID lang. Sabi namin sa isang platform tulad ng Roblox, kinukonsider na yan. I-volunteer namin. Alam mo, libre naman na gamitin yung yung national ID para ma-verify mo yung edad. So, pag nandun ka sa national ID at pinakita sa'yo na 18 and above ka, una, alam na natin kung sino ka. Hindi ka na pwede maging troll. Di ba? Tapos, pangalawa, verified na yung edad mo. O di,
Yun lang yung solusyon. From a technology standpoint, madaling implement Kaya yan. ko tinatanong yan, kasi maaari na rin natin gamitin ito sa pangkalahatan na kung ikaw ay mapapakiusapan ng ang mga social media platform na para hindi na mamayagpag yung mga troll, yung kung ano-ano, Ay, tama. gumamit ng national ID, lahat ng information bago nyo bigyan ng access, gagamit ng isang paraan na ma-identify natin kung sino talaga siya, kung ilang taon na siya, o kung totoong tao siya, o siya imahinasyon lang ng ibang tao para dumami at pang-troll farm, Secretary. Tama yon. Kasi alam mo, ang buong mundo ngayon, nahahati na between online and offline. Yung Tama mga po. ibang kababayan nga natin, mas madalas ng offline. Now, yun Mhm. namang i-verify mo yung identity mo. Yung iba kasi feeling nila, nako, ma-violate yung privacy ko. Hindi naman po, hindi yung privacy mo ang tinitignan na i-violate yan. Ang gusto natin is protektahan yung mga gumagamit sa internet sa mga masasamang loob. Mhm. Hindi mo talaga maalis na may nangi-scam, may nag-exploit ng kabataan, may nagra-radicalize para magkaroon ng violence. Mhm. Yun po, ano natin, i-prevent po natin. May mga software naman, may mga other applications na pwede mong i-download, tapos kung gusto mong wala nakakakita ng paggamit mo, di ikaw na lang gumamit. Pero pag Ah, nasa internet ka, nagiging public domain na siya. yan nga po eh. Oo. Oo, Pero oo. pero dapat din talaga bantayan ng mga magulang, yung mga minor de edad dapat na bantayan. Yung mga may edad na ho, yan yun na ho sila, malalaki na ho sila. Ba- Alam mo Oo. alam mo tulad nung nasabi ni Yusek, Malcolm, 'no. Alam ko na naging bisita niyo na siya diyan, eh. Mhm. Yung mga magulang, alam natin na yung whether online o offline, kapagka involved ka sa buhay nung anak mo, mas maganda yon, mas mapapatnubayan mo. Oo. Eto kasi sa panahon ngayon na busy rin yung mga magulang, minsan ako, kasalanan ko riyan. Minsan bibigay ko na lang yung iPad o kaya cellphone dun sa Para bata, "Ayan, tumahimik, maglaro ka na oo, muna." oo. Para Oo, para hindi ka maistorbo, tama yan. oo. So, ang ginawa ngayon ng anak ko, nakita ko, "Uy, laro ka ng laro." O di nag-join na ako, nakikilaro na kami, nagmu-multiplayer game na rin kami. Basta magandang laro Minsan, lang, oo. oo, tayo lumaki tayo sa panahon na gusto natin nagba-basketball tayo sa labas o kaya Tama. nagpapatintero. Yung mga bata ngayon, ang playground nila sa internet, di samahan na lang din muna Ang natin. pinaka-gadget game ko noon, Game and Watch. Tapos na-upgrade, naging Tetris. Pero Tetris, yun oo. ang parang pinaka-ano ka noon, medyo sikat-sikat. Oo, Medyo high pero level yun, ka. Anyway, wala kang makakalaro online dun, 'di ba? mag-isa ka Kailangan lang. maghiraman pa kayo Ah, ng device. Tapos pagalingan kayo sa pataasan ng Oo, score. Okay, yeah. Secretary Pangulo na lang, itong mga binanggitin ng DepEd itong Hmm. mga paraan para walang klase, nagpapakalat na merong mangyayari karahasan sa paaralan. May mga may mga ugnayan na yata ang inyong tanggapan para matuntun itong mga ito. At least dun sa mga unang mga pangyayari tulad dito sa Quezon City and some parts of Visayas, Secretary. Hindi, ano 'yan, continuous naman ang collaboration namin nila Seksani tsaka ng DepEd. Mhm. And recently lang mas pinainting namin kasi ang gusto namin ngayon yung Threat Monitoring Center na tinayo ni CICC. Diyan sa Threat Monitoring Center na 'yan para bang isang malaking command center, mga 12 malalaking screen ata 'yan. Opo. Mino-monitor namin anywhere from online illegal gambling o Mhm. sa SISIM, etc. Magre-reserve kami ngayon ng isang monitoring group na nakafocus doon sa mga gustong bantayan ng DepEd, Mhm. sa larangan ng NBE at saka sa larangan ng pagproprotekta sa mga kabataan. So, yan, mas operationally pinagsama namin yung grupo namin and regularly kami nagko-coordinate in that area. Ang Oo. ano nga ni Seksani, zero tolerance dun Mm. sa mga internet harm na pwedeng dumating sa mga kabataan natin. Interested ako makita yung inyong monitoring center na yan para malaman natin kung sino yung nagpapakalat ng walang pasok, may mamamaril. Ang ganun, ano? Oo. Ay ano 'yun, babalayon do'n sa mga kababayan natin. 'Pag ginawa niyo po 'yan, medyo
hindi naman instantaneous pero abang-abangan nyo at mahuhuli namin kayo. Ang trabaho po ng CICC, which is under the DICT, kami ang collect ng forensics at saka mga evidence preservation. Pag ginawa nyo po sa internet yan, naka-preserve po ang evidence niyan, kausap na namin yung mga platform. At pag na-endorse po namin sa NBI o sa PNP yan, mabilis na, nakita nyo naman ngayon, madami ngayong mga arrest operations ang NBI at PNP sa larangan ng financial scams, sa larangan ng online exploitation, kasama na rin po ngayon yung NBE. Ayun. Magandang bantayan yan. So kahit na sa ngayon may panawagan pa lamang, nagwawa ng batas para higpitan yung mga nihilistic violence extremism na yan, meron agad tayong ginagawa sa pakikipagtulungan, of course, sa mga social media platform. So sa darating siguro mga araw, may development para matunton yung mga nagpapakalat ng ganyan para walang pumasok. Ano po? Yung tinatawag, ano yan, mass shooting threat? Hindi bomb threat, Secretary? Tama. Meron na, pero alam mo naman, ang trabaho namin is taga-gather ng evidence. Mas pababayaan ko na sa PNP tsaka sa NBI yung actual case update. Kasi may case build-up na eh. Ayaw natin na, alam mo na, magkaroon ng hint yung mga hinahabol nila ngayon. Pero meron na yan, may mangyayari na. Sa cybercrime niyo po tinurnover ito, Secretary? Sa PNP Cybercrime at saka sa Cybercrime Division ng NBI. Ayan, sige po. Doon namin tututukan lahat ng detalye kung ilan lahat ng ito. Secretary, maraming salamat sa bibigyan ng pagkakataon. Sa ulitin po, lalo na po sa mga mahalagang mga kinakailangan pong idulog at ibahagi sa ating mga kababayan mula sa DICT. Hindi ko na isusumbong sa inyo pero ilang araw na ho kaming walang internet. Lalo na Nako, i-message mo lang sa akin. Itong ewan ko anong problema nitong telco na to. Basta may letter L siya, sabi ni Andoy. May letter L saka may letter T. Lagi na lang problema dito. Tapos pag nagbayad ka buong buo, isang buwan babayaran. Pero 20 araw, 15 araw ka lang may internet. Unfair yun ha, Secretary. Hindi, Boss Orly, ganito. I-message nyo lang sa akin at alam nyo, ang ginagawa ko, tama-tama, nabanggit nyo yan. Every quarter, nagbi-business review kami sa mga telco. Katatapos ko lang doon sa mga telco kapon, pero every month nagsasubmit kami ng report. Eto, padala mo lang sa akin yung detalye at saka yung mga kaibigan natin dyan sa telco na I think alam ko na kung sino, mabilis gumalaw yan. Kapag nag-reach out tayo, immediately magkakaroon ng solusyon yan. I-message nyo lang sa akin yung detalye at maaayos yan. Okay. Paparating ko rin po sa inyo ang concern sa iba dito kasi mga magulang, nag-online yung mga anak. Talagang hirap na hirap sila. Tapos pagtatawag ka, walang, nung una may sumasagot, ngayon siguro nanawa dahil marami ng problema, hindi na sumasagot. Talaga. Secretary, maraming salamat ha. Thank you po sir. Anytime. Magandang umaga ulit sa inyo lahat. Good morning. DICT Secretary Henry Aguda, mga kapuso, inyo po napakinggan. 15 minutes at alas 7 na ho na umaga. Magbabalik po tayo. Labanan ng fake news. Dapat